So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan ang pagiging parte di umano ni Mr. Senator Jinggoy Estrada sa LGBT community mga kahombre ko. So hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron pong isang Robby Taroza, mga kahombre ko, no, na nag-post kung saan, kung sino-sinong mga personalidad, no, na sikat ang kanyang pinagtatag, okay? Ang kapal ng mukha, ano? All of a sudden, he came out of nowhere. Ang sabi niya, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts here, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy. Oh my goodness, mga kahombre ko, ha? Tangina mo, ako yung mataba pero ikaw yung mas baboy. Sa ating dalawa, gago, ulul, fuck you. So, atin pong basahin ang mga comments dito, mga kahombre ko. Federation member, girl, there are rumors about this. Spill the tea. Jinggay? Oh my God. So, ang dami pong niya mga kaibigan, no, na nag-try na i-push siya to put this thing out of that so-called Pandora box. Kung kinangina nyo, mas marami kami rito, gago. Eto na po, mga death threats na. I don't care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Grabe. So, eto pa, ang weird po ng mga status itong tao na ito, no? Hoy, Pilipinas, di pa ako tapos. Madami pa natitirang bakla dyan sa gobyerno. Keep me alive and I will reveal. Dami na kasing death threats. And then, mga kahombre ko, lumabas po ulit, no? Naungkat po itong issue ng 2002 pa. Kailan ka ba mag-move on, man? Kung saan ang Philstar Global ay naglabas po ng isang article. Kung saan, no, noong August 1, 2002, mga kahombre ko, ang titulo ay Puwet ni Jinggoy, dumugo uli, ibalik sa Makati Med Hirit. Tangina nyo ah! Okay, yun ang title, mga kahombre ko, nung news na ito, no? Muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Med Center. Dahil sa muling pagdurugo umano ng puwet nito noong nakaraang linggo. Guys, hindi ako tumatawa. Ikaw yung tumatawa, ako hindi. Kailan, tol? Nag-chain ng urgent motion si Attorney Noel Malaya para payagan si Estrada na mailipat sa MMC. Batay na rin sa rekomendasyon ng family doctor nilang si Dr. Lorenzo Jocson. Naging dahilan ng doktor ang kakulangan ng sapat na kagamitan sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nakadetine si Jinggoy. Simulaan niya noon nakaraang Biyernes, Hulyo 26 at Hulyo at 30 ay muli na namang nagdugo ang... Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Ginugulo mo sila. Baka yung bunganga nyo, madurog, mababukaya ng mga kung anong kurimlam yan. Nagdugo ang puwet ni Jinggoy kaya ipinatawag dito si Jocson. Guys, So, mga kahombre ko, bakit kayo tumatawa? kailan, tol? Kailan ko ginawa yun? Eto, ginagawa ko na ngayon. Hindi, Seryoso po itong argumento na ito and do not even try to laugh. Okay? Senador po ito, mga kahombre ko. Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla. Putang inan to, bakit yung mga ibang tao pa dinadamay mo? Inihayag naman ni Justice Minita Chico Nazario, chairman ng dibisyon, na wala umanong dapat na ikatakot ang dating alkalde dahil hindi naman nakakamatay ang kanyang sakit. So dumudugo ang puwet, hindi naman nakakamatay ang kanyang sakit. Langya kayo, bastos! Ito pagkatako eh. Bastos! Ayon kay Nazario, isa sa kanyang kapatid ang nagdurugo ang puwet dahil sa almoranas. Okay? Gayunman, sinabi nito na kung talagang kailangang gamitan ng colonoscopic si Jinggoy,
ay maaari namang hiramin na lamang nila sa MMC ang naturang kagamitan upang hindi na lumabas pa ng ospital si Jinggoy. Sinabi naman ni Associate Justice Edilberto Sandoval na nakakapagtaka na walang kakayahan ng VMMC na gamutin ang suliranin ni Jinggoy, gayong nagmumula pa sa Amerika ang supply na ito. So bali naghayag din yung isa sa mga justice, no? Na yung kapatid daw niya po, mga kahombre ko, ay merong almoranas. And actually, parang kumbaga pinapalabas niya na curable naman ito. Mas gugustuhin ko pa yung isa umiyak ako rito. Pero syempre mga kahombre ko, almoranas nga ba? Kasi isa po yon sa motibo kung ba't nagdudugo ang puwet ng isang tao. Bastos na bata ito mga kaibigan. Maaring almoranas, maaaring ibang bagay tulad ng cancer. Kasi delikado mga kahombre ko kapag kaihi ay may dugo. Putang ina, gusto mo ihiyang ko mata mo? O dumi mo ay may dugo, o puwet mo ay nagdudugo, delikado yan mga kahombre ko. Straight away, dapat magpa-check ka. You never know. Kasi lalo na kung kunwari man na, wag naman, knock on wood na, alam nyo na cancer yan, matitreat naman yan, no? Pero dapat sa maagang panahon. Hindi pwedeng sa pinakadulo na ng sitwasyon, saka ka magpapacheck up. So be careful guys, kapag may nararamdaman kayo na ganyan, magpa-check up agad kayo. Pero in this case nga, ikinokonekta po nitong Robby Tarosa yung pagkadugo ng puwet ni Jinggoy sa di umano'y pagpaparatang niya na isa daw bakla si Jinggoy Estrada. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Iyon ang sabi niya. Why did you leave the hearing? No, when Doon? the reason why Beb, pag sinagot ko ba to, sasagutin mo na rin yung tanong ko. Ayaw daw akong patulan sa SOCMED, pero anong sabi mo sa friend natin? Sarg-raping siya kasi iniwan siya ni Joed dahil naging piglet siya. Hoy, baboy ka, piglet is better than baklet. Baboy na piglet. Dude, you're effing obese. I'm not. Tumaba lang ako before pero not na. Ikaw baklet ka. Baklet, kita mo pa din ba turtleneck mong alaga na may keso libag? Tigilan mo ako, baklet ka. Okay, so naikipag-away po siya kay Jinggoy. Naikipag-away po siya kay Senator, mga kahombre ko, no? Anong rason? Anong motibo? Anong purpose? Ang taray, sa tagal ko na media, dami ko natututunan ng mga bagong words. So, may mga tropa siya, mga kahombre ko. So, Mas malala pa kayo sa adik, pukin ang ina nyo kung mamintang kayo eh. Alam nyo na lahat eh. at ito mga kahombre ko, ayon po sa isang artikulo, tinanong sa kanya ng abogadong si Darwin Cañete, Federation member, sinagot naman ito ni Robby ng leader behind closed doors in a basement. Pinaalalahanan naman si Robby ng kanyang kaibigan na libel ang kanyang pinost, subalit idiniin ng dating matine idol na meron siyang mga resibo na nagpapatunay ng kanyang mga isisiwala. I have receipts po, pati si Joed magtetestigo paano sila habang nangumpanya dati for FPJ. Dagdag pa ni Bobby, isang bottomay si Jinggoy o yung mga baklitang nag-e-enjoy kapag Ayon din sa kaibigan ni Robby, alam din daw ng misis ni Jinggoy ang totoong kasarian ng kanyang mister. Matagal na maraming may alam. Misis nga niya alam basta mayaman na rin kasi quiet na lang. Hilig niyan basketball players pa, komento ng isang Tito Villanueva. Sa ngayon ay dinadagsa na umano ng death threat si Robby, subalit wala raw siyang pakialam at patuloy na maglalabas ng katotohanan. So yun mga kahombre ko, lumalabas daw po na may pagkabading si Jinggoy Estrada. Mamatay kayong lahat, demonyo kayo! Gagalit na ako Nagagalit kayo. Galit na talaga ako! Okay mga kahombre ko, tayo po ay magbasa ng mga matitinding comments. Gay or not, that's something personal. It has nothing to do with his functions in this government. By the way, I didn't vote for him, but I just think that it's not appropriate to include his gender preference in the issue. Yan ang totoo! So, yon mga kahombre ko. I think may point din naman tong netizen na ito kasi para sa akin, sa totoo lang, wala namang problema kung bading si Senator Jinggoy Estrada kasi wala naman siyang sinaktan sa atin, Ulol, gago, wala na to. So, kung meron man na dapat mapagtuunan ng pansin natin ay hindi po yung pagkabading ng isang senador, kundi ang flood control issue at yung budget saan napunta. Tama? Although marami na pong nagpo-point finger sa mga contractor
At meron din pong nai-involve na mga senador at kongresista, still, wala pa pong katapusan to, wala pa pong hangganan, hindi pa tapos ang issue. Kaya dapat, focus lang tayo doon. Tama naman to, wala nang who cares kung bading to or whatsoever, man. Kung ako, I don't care. Sino bang linoko mo dyan, MG? Nothing wrong kung sino siya. The issue is corruption. Is Jinggoy a Jingay? Prove it. Bayot pala si Senator. Tama, prove it. Actually, hindi ko naman inaamin yun or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. So, ibig sabihin, kung maglalabas talaga itong tao na ito ng proof, ilabas mo na. Bakit? Ano pang iniintay mo para maglabas ka ng proof? Tama, mga kahombre ko, hindi ko alam. At yung inilalabas niya na Joed, everybody can say some name na si John, si ganito, si... It's easy. Pero naglabas ka nandiyan, ilabas mo na rin yan. Hayaan mo silang magsalita para sumabog at pumutok ang issue at magkaalaman kung totoo nga ba or hindi. Tama ba, mga kahombre ko? Kasi sa totoo lang, no, hindi ka naman natatakot sa libel. Sa totoo lang, wala namang katakot-takot dyan, no? Normal lang yan. It happens, man. Pero, mga kahombre ko, at this rate, kung gugustuhin ni Jinggoy Estrada na magkaso sa tao na ito ng libel, pwede na pasok na to. Kaya, mga kahombre ko, hindi ko maintindihan kung bakit niya pa pinipigilan na ilabas yung video. It's the same thing. At the end of the day, ang bigat ng cyber libel ay same-same lang lahat. So, nothing really changes. Alam niyo yun? So, kung ako sa kanya, ilabas niya na. Kasi kung kakasuhan ka rin lang, di kasuhan ka na sa challenging, di ba? Kasi pag ganito, kung makasuhan ka sa ganito, walang kwenta to. Magsasayang ka lang ng 2 taon mong buhay nang pabalik-balik ka sa korte nang walang kakwenta-kwenta. So, at least, bigyan mo naman ng challenge sa sarili mo. Ilabas mo yung video para at least solid, di ba? Same-same lang naman ng bigat ang cyber libel, mga kahombre ko. Anyway. Putang inang tong makagago na tong hayop na to. Para ka rin si makagago. Bakit? Magkamukha nga kayong dalawa. Mamaya tayo. The gooding one and the bading one. So, yung good one, yung kapatid niya daw, si JV Ejercito, sabi nga ni Senator Marcoleta, no? Atas ang bad one ay si Jinggoy. Senator JV Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Jinggay pala, the revelation, skeleton in the closet. The bading one pala, the bad one or the bading one. Oh my God, man, napakatindi po ng mga netizen. Tangina nyo. Baka pandilatan siya lalo ni Marcoleta, sabi hindi ka safe. Kaya pala ang tawag sa kanya ni Janet Napoles, ang codename niya ay Sexy. Okay. Is this a diversion to cover up the corruption issue? I think people would be more interested to the truth of the alleged corruption topic. This news is practically useless. Tama. Kung matalino ka, mga kahombre ko, this is actually useless. Bakit ko to kinontent kung useless? Syempre, content creator. Mga ipokrito! Huwag i-divert yung issue. Flood control ang problema ng bansa ngayon, hindi ang puwet ng kalabaw. Oy, grabe. Napakasama nito. Tangina mo! Walang problema sa isang bakla. Ang problema ay pagiging involved na naman niya sa kasong plunder. Wala pa pong kasong plunder, boss. So, hanggat hindi pa napapatunayan. Saan mo nakuha yung information na yan? Anyway, mga kahombre ko. So, as of now po, si Senator Jinggoy Estrada ay nahaharap na naman sa napakatinding issue ng pagiging bading niya. So, ngayon po, may lumabas din na isang post na may kasama si Senator Jinggoy Estrada na isang gwapong lalaki at nakasulat, catching up with Senator Jinggoy Estrada. Oh my God. Let's close this here. Ewan ko, kayo sa tingin nyo, bakla ba talaga si Senator Jinggoy Estrada or hindi? Hindi naman ako kinikilig kahit konti. Pamilyado si Senator Estrada. So, paano siya magiging bakla? May mga anak siya, paano siya magiging bakla? At sa astig niya na yon, di ba? How? Ikaw? One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.